Hi guys, it's AJ. and Joff, and you're listening to Make It Make Sense Podcast. We're Nothing Makes Sense! Dahil continuation to ng ating Chinese Chinese. Zodiac. Aha. Parang natatakot ako. Dapat ba akong kabahan sa sasabihin mo? May na-research ako, man. Hindi pala si Naida Serba. All this Binibining, time. Senaida, Seva. Seva. Oo, nagulat ako. Grabe all this time. Oo, man. Mula high school. Yun ang pagkakaalam ko. So nasira yung Senaida, pagkabata Seva. mo? Oo. Seva. Grabe Childhood naman. ruined. Sana okay lang siya. Mapatawad niya sana tayo. Oo nga. Mula sa matalinhagang mga salita ni Binibining Senaida Seva. Hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Ang galing! Diba? Nostalgic yun. Kasi, ang galing, for diba? sure, naalala yun ng mga enthusiast. Diba? Horoscope enthusiast. Tapos yung natin, yung reminder natin sa mga listeners natin, lumabas siya ng episode 2. Oo, episode 2 pa lang. Pero mali-mali yung mga pinagsasabi. Pero lagi ko sinasabi yung gabay lamang sila. Oo. Tayo ay may free will. Oo, yung pala, may free will pala tayo. Gamitin natin ito. Yeah. Sana dumating sa point na mag-guess natin si Binibining Senaida Seva. Actually, hinahanap ko yung niya, yung mga social media accounts. Wala siyang social media accounts? Wala, parang mga poster accounts lang. Aww. Oo, wala siyang parang man tawag dun, official Facebook Facebook or X na yun. Oo. Or Instagram. Sayang naman. Oo. Para sana mabigyan niya tayo ng gabay. Oo, at saka feeling ko maraming siyang magiging followers Oo. kapag gumawa siya ng social media account. Feeling ko din. Yeah, maraming sa kanya, yung susubaybay. True. Yeah. Simula ng pagkabata ng mga tao. Bakit kailangan natin magsalita ng ganito? Hindi ko rin alam. Pero bakit nga ba Bakit Ano? ka naka-brown? Kung nanood sila, malalaman nila kung bakit brown ang ating color of the day. Kasi dun sa first 6 na Chinese zodiacs na binanggit natin, nung mga sinabi natin yung mga unlucky color, ang lumabas ay brown. At saka Dark brown. mga kulay diarrhea. Oo. So tayo ngayon? Pag pinaghalo tayo, diarrhea ang kinalabasan. Oo, kagaya na nangyayari sa nanay ko habang sinushoot natin to. Uy! Kamusta na lang sa mama mo? Oo, sana okay siya. At alam mo ba kung anong movie yung pinapanood niya habang siya ay nagda-diarrhea? Ano yan? Princess Diarrhea. Napaka swak na swak. Oo. Pag natapos na yun, alam mo pa anong next ng papanoorin? Sige. Alam mo ba? Ano? Princess Diarrhea 2. Baliw! Uy! Sana wag naman mag-part 2 yung diarrhea ng mama mo. So, sisimulan na ba natin ang ating kadugtong? Yung na-cover na natin yung rat, ox, tiger, rabbit, dragon, at saka snake. Wow! Alam mo talaga yung pagkakasunod-sunod na memorize mo talaga. So, ang 7th na nananalo sa race. Ang horse. Ang horse. Feeling ko kailangan ko makinig dito. Oo, kasi horse ka pala. Oo. Yeah. Let's go, meme. Meme vibes. Sa mga Year of the Vice. Uy, Year of the Horse. Ito yung mga pinanganak noong 1978, Hindi ako yan. 1990, Hindi din ako yan. 2002. Oo. Oo, 2002. So magta-22 ka na this year. Oo. Oo, magta-22 ka na. Excited. Oo. 2014, ayun, sila yung mga Year of the Horse. Sa Chinese culture daw, yung mga pinanganak sa Year of the Horse ay energetic. Parang si Makibao. Makibao! Kilala mo ba Ang si dami Makibao? mong napapanood. Hindi mo ba kilala si Makibao? Kilala ko, men. Isa siyang buriko. Diba? Buriko! Oo. Iniisip ko, kalabaw? Diba? Hindi ba siya brown? White na may siya, sungat? Ay, sungay. White siya. White Oo siya, nga men. pala. Oo nga pala. Buriko? Buriko. Bakit siya napasok? Hindi ko alam horse kasi.
Nakikipagkarera siya laban sa mga horse. Boriko, Donkey. Donkey, Oo. oo nga pala. Oo nga pala. Pero bakit si Donkey Kong? Hindi siya Gorilla. donkey. Donkey Kong. Hindi ko rin alam sa mga Japanese nun. Bakit ganun sila? Oh, Sila yung grabe. Naalala ko si Yeah. Makibao. Back to you, Mel. Sinisymbolize nila ay vitality. Ano yun? Umiinom ng Vita Plus? Hindi yung parang full of life. Ay, sige. Oo. Agree. Speed. Uy, Mabilis. mabilis ka ba? Or ikaw yung panlaba? Uy! Bakit kang panglaba? Ako yung counterfeit na Umamin ka na. counterfeit na pamilya ng mga Barreto. Oh! Bareta. Barreto. At perseverance. Yung Hey. mapursige ba yun? Oo. Perseverance. Ano daw kayo? Warm-hearted, Oh. hardworking, at independent. Parang hindi ko sure. Yung last na yun. Uy, strong independent. Oo. Pero kung yung kumakain sa labas, mag-isa, manood ng sino Oo, mag-isa, diba? pwede na siguro Yeah. yun. Pinilit lang. Yung mga horses, yung pinanganak sa Year of the Horse, ay magkakaroon ng success and fortune sa Yay, Diyos ko. 2024. Ma-achieve nyo daw yung success swiftly and smoothly. Wow. Paano ba yung swiftly? Parang I don't know about you, but I'm Oh, feeling Taylor tight. Swiftly! Ayun. And smoothly. So, parang wala kang Magiging problema. oo, ano ba yan? God. Ikaw na ba yung maswerte this year? Sana naman. Lagi ka daw magiging victorious sa battlefield. Wow, battlefield! Oo. So, kailangan natin sumakay ng victory liner. Oh, victorious. Uy, kilala mo Ayun. din yun? Si May cable ka nung bata kayo. hindi ko siya pinanood. Okay, great. Yeah. Ako Doon din pa hindi galing eh. si Ariana Grande. Oo. Yeah, sa Victorious. So, ang mga lucky number mo Oh, this sige. year, 2, 3, at 7. At ang lucky color mo Lahat sila ay... prime numbers. Tama ba? Uy. Ano ba? Nakalimutan ko na. Baka mamaya mabash Oo, tayo. yung prime number, yung hindi mo siya pwedeng I-divide. i-divide. Oo. Wow! May Oo. natutunan na naman sila. Pero parang kinabahan ako nung binanggit ko yun. nga Kasi eh. baka hindi ko na kayang backupan. Prime number. Ang lucky color mo ay yellow and green. Oh. Oo. Oh my God. So parang unlucky color yata yung sinuot ko. Uy, Oh my God. bakit? Kasi diba parang halos lahat ng nabanggitan nating zodiacs parang yan ang tingnan nakakatakot. natin. Ang unlucky number mo, 1, 5, and 6. 1, 5, and 6. At ang unlucky color ay blue and white. Oh. So yun naman, hindi naman kasali yung brown. Ah, sige. Hindi naman kasali yung brown. So hindi tayo prone sa pagtatae. Yeah. Ang hanay ko lang. Oo. Sa 2024, pagdating sa career, ang mga horses daw ay magkakaroon ng rough ride. Rough ride? Bakit mali-mali yung sinasabi niya sa intro tapos Hindi, baka ano naman, ika-counter niya. Ah. Baka kasi yung Kaya mga horses, ano daw? gusto nila, they like it rough. Uy! Hindi ako sure, pero makikinig pa rin ako. Hindi. Meron daw mga enemies and hurdles na, Sige. na maano mo sa, Makikilala ko sa trabaho. sa trabaho. Diyos ko, ngayon pa lang, ang dami na. Uy! Joke! So, totoo naman pala yun. Oo. Na marami talagang enemies at balakid. Oh, feeling ko kahit saan naman. Mm. Porkit ka ba yung hurdles? Oo nga eh. Yung hindi Tinatalunan mo ba? Hoy, girdle yun. Ay, naisip kong hurdle yung tinatalunan. Hindi ba yun? Oo. Hurdle ba yun? Oo. Oo. Hindi ba ano yun? Pokemon? Sis Hurdle? yung nag-ano ng tubig. Oo, siya yun. Yung pag- Oo. Ito, sa mga Year of the Horse daw, Mhm. nakakasimula pa lang ng career, kailangan daw maging careful at Oh. vigilant. Ano ba yung vigilant? Yung si Batman. Alert, ganun. Hindi ba yung mga hero sa sa gabi, Uy. lumalabas? Vigilante. Oo. Hindi ba ganun yan? Hindi ko sure. Ano yung vigilant? Vigilant, Hindi ka din hindi sure. ba yung alert ka Baka, sa mga oo. dangers? May acting! Bakit uma-acting? Nananawagan po kami kay OG Diaz. Pagbigyan niyo na po yung kaibigan ko. Siyempre, dahil kakasimula mo Mhm. pa lang, gusto mo pang mag-progress sa career Okay. ladder. Kaya lang, kailangan mo ngang maging alert sa mga sasagabal sa iyong mga Oh. career prospects. So, kailangan ko silang talunan. Yeah.
Oo. Or apak-apakan. Ganun. Oy, wag naman ganun. Sa mga Year of the Horse na naman, may sariling business or involved sa mga businesses. Okay, so hindi ako yun. Or entrepreneurship. May mga unexpected changes sa iyong business. Parang siguro challenge sa income para ma-overcome mo daw yung mga challenges na Sa to. business. Oo. Kailangan maging kang yung attentive to detail. Uy, kagaya ng mo. Detailed oriented. Oo, detailed. Oo, detailed oriented. Napaka-timely naman. Parang medyo Yeah. applicable siya sa akin kahit wala akong business. Ayun. So, kailangan daw maging kang hands-on sa business mo. Para daw wag ka masyadong magkaroon ng maraming problema. Okay. Yeah. Magkakaroon daw ng tremendous growth. Tremendous. Wow. Grabe naman yun. Wag naman sa sa timbang. Oo, wag doon. Dapat sa career. Oo, Tremendous career. growth in career. Ayun. So, pagdating naman sa love. Naku, eto na tayo eh. Yung hindi na natin pinaniniwalaan eh. Hindi pinaniniwalaan. Uy, challenges na naman. Ano ba yan? Wala pang ang love life Oo challenges nga. agad? So, yung mga Year of the Horses daw, mag-expect kayo ng challenges sa inyong love life. Diyos ko. For single horses. Sige, ayan. Single horses. Mas single horse. Ano ba yan? This year may bring some love connections. Ano ba naman yan? So parang this year baka matupad yung mga grapes. Diyos ko. Kung magkaroon ka ng makakakilala ka ng isang prospect. Wow. Oo. Prospect. Siya na ba yung kachat ko ngayon? Joke. Tanungin natin ang aking bolang kristal. Pero kailangan daw, wag kang magra-rush into things. Take your time. Get to know one another. Ano ba yan? Grabe. English na Parang naman. parang nakaka-pressure kasi parang feeling ko yung kailangan ko ng magmadali. Bakit? Tapos ang advice na sa akin ay take your time. My God. So dapat hindi mo na mag-send ng nudes? Oo! Joke. Dapat Joke siya muna lang. mag-send ng payment. Payment. Medyo pa naman sa PayPal kapag transfer mo sa regular delayed account mo. ba? May mga 2 business days. Delayed. So, kailangan hintayin mo munang pumasok. Pumasok, yes. Oo. Baka i-dispute niya sa PayPal eh. Sabi niya, saan ko mali? Trust and communication is vital Wow. para sa pagbibuild ng mga bagong relationships. Oo, so bumili sa kayo ng mga condom. horses. Trust. Trust. and communication. Oo nga naman. So, yun yung tandaan nyo. Oo. Nagbigay na siya ng brand kung True. ano yung magiging effective. Oo. Oo. Bahala na kayong pumili ng flavor. So, sa mga may karelasyon naman, na Sige. mga Ibigay na pinanganak natin sa Year of kanila the yan. Horse. Maghihiwa-hiwalay din kayo. Oo, pero sabi nga, magkakaroon doon ng mga challenges. Wow. Oo. Great. That's great. Makaka-experience kayo ng mga pag-aaway or disputes, mga hindi pagkakaintindihan, or miscommunications. Wow. So, kaya pala sabi, communication is Is key. key. Oo. Ay, naniniwala ka pala doon, no? Communication is key. Oo. Yeah. Kasi meron ako dati, Mm. yung may sakit-sakit na siya tapos hindi siya nagsasabi sa akin. Oo. Tapos sinabi niya na lang sa akin nung magkaka-surgery na siya. Oh. Tapos kaya kahit magkakaroon siya ng surgery, Mm. nagalit talaga ako sa kanya. Sabi ko, hindi naman mahirap mag-message, di ba? Oh. Tapos nagpadala. Naging Oo. mabait na ako ulit. Pumasok naman agad. Oo, transfer ko na agad. Oh, okay. Para hindi na niya ma-dispute. Kaya daw importante na express mo yung feelings mo sa iyong significant other. Tapos syempre, tanungin mo rin kung ano ba yung Nararamdaman oo, niya. para At kung magkaintindihan naman kayo. ako, kung makapakinig naman ako, Oo. parang applicable sa akin. Hindi, in the near future. Sige. Oo. Ito yung pinaka-importanting advice daw. Kailangan maging matalino ka sa pag-sort out ng emotions mo or sa pag-express ng emotions mo. Oh. Para hindi nga magkaroon ng mga miscommunications. Okay. Kasi daw, yung parang prone sa jealousy, sa insecurity, yung mga ganun. Oh. So, kailangan i-express mo yun sa partner mo kung may mga nararamdaman kang ganun. Pagdating naman sa money matters. Sige. Mas importante yan. Ano na
naman. Challenges na Hindi naman. na natapos. Pagod na po ako maging strongest soldier ni Papa Jesus. Pwede ba maging Disney princess? Yun yung goal ko eh. Bakit to? Challenges na naman. Gusto. I'm sorry, man. Yung mga pinanganak daw sa Year of the Horse, resourceful. Manggagamit. Uy! Joke. Resourceful. Yung ba yung Tagalog nun, manggagamit? Makakalikasan. Uy! Bakit naman? Parang minsan ang bobo ko lang. Manggagamit ng kalikasan. Kaya, makakatulong yun para ma-overcome mo yung mga challenges sa inyong financial situation or financial problems. Tapos, sabi naman, magiging kang open to new sources of income. Oh. Yeah. Ito na ba ang sign para mag-start Uy! ng OnlyFans? Precisely in creative Uy, ito and na talaga. entertainment fields. Kasali ba dyan yung adult entertainment? Oo nga. Kasi sineset up mo na yung ano mo, di ba? Oo, kasi parang mas mabenta ngayon kapag masirain ko mo sa paa. Hoy! Oo, parang the dirtier. Yung mga may putik-putik. Uy, actually, totoo yan. Bakit? Meron pa nga akong napanood, meron siyang OnlyFans. Tapos, tinanong siya, what's the weirdest request you got from a fan? Kapag may additional request ka kasi on top nung subscription, alam na alam. Pero alam na alam ko, Oo diba? nga eh, oo. Kapag meron kang pinag-aralan mo na talaga. Oo. Oo. Siyempre nga naman, bago ka pumasok sa isang bagay, kailangan pag-aaralan mo. Bago Oo. ka mag-invest. Oo. Ano daw, nag-request siya na padalan siya ng utot. Ha? Yung fan. Paano mo ipapadala yun? Ang ginawa nung Ginar niya. dahil resourceful siya. Oo. Ang ginawa niya, binidyo niya, tapos binidyo niya na umutot siya sa jar, tapos sinil niya. Oh, okay. Tapos yun yung pinadala. Oh. Bakit naman like that? Parang ang binayad sa kanya, 1.5 Hoy! US dollars ata. Oo, utot ka lang. Tapos tinanong siya, nag-request pa ba after nun? Oo daw, pero hindi na niya dinisclose kung ano pa yung mga ni-request. Huy, gasi pa naman ako. Ay, sa mga gusto ng utot dyan. Oo, $1,500 yung benchmark namin dito. Yun yung starting price. Pero kasi parang siya top performer sa... So baka nagva-vary. Oh, okay. Ang galing! So, bakit ganyan yung mga baon kung mga impormasyon? Yung parang hindi naman kapupulutan ng aral. Huy, sa mga aspiring. Oo. Sa mga nag-a-aspire na maging, pumasok sa ganung klaseng industry. Makakapulot naman kayong aral sa ating kaibigan. True, totoo yan. Sa health. Okay. Ito ang pinaka-importante. Full of challenges na naman. Pagdating sa kalusugan. Sinisingil na ba ako sa lahat ng mga sinabi kong... Kailangan daw maging kang cautious sa mga physical activities. So, mga dapat sports, hindi ako? ganyan. Okay. Exercise, So, mga ganun. no exercise for 2024. Oo. Napakaswerte mo naman. Uy, wag naman. Ngayong 2024 ay magandang opportunity para sa'yo. Sa'yo lang talaga. Para sa mga, Year of the Horse, na i-enhance daw yung lifestyle mo at ang inyong kalusugan. Wow. Yeah. So, siguro, oras namin. Oh my God. Kailangan na ba natin diba? gamitin Pero natin actually, yung discount natin sa Anytime Fitness? Pero actually, goal mo yun, diba, this year? Oo. Na healthiest you. Oo. Tama. 85 kilos is the goal. Proper diet and Just nutrition is important sa taong 2024 para makatulong sa pag-maintain ng iyong good health. Sige. Ay, naku. Ayon sa 2024, yung mental health mo, kailangan mong pagtuunan ng pansin. Stress at parang mga nervous tensions. Mga anxiety, gano'n. Ano yung nervous tensions, man? Parang anxiety. Talagang mental health. Oo. Kailangan daw mag-distress, meditate, mag-yoga ka dyan, mga breathing exercises. Yeah. So, mga paraan lamang yan para mag-release ng tension sa buhay mo. Yeah. So, sa 8th place. So, ngayon naman, ito ang mga taong napapabilang sa Year of the Sheep. Mga taong pinanganak noong 1943, 1955, 1967, 1979, 1991. Parang dito, marami tayong kakilala sa 1991.
Oo, na mga ano na natin yan eh. Oo. Mga viewers 2003. natin yan. Oo. Mga viewers, hindi man lang ano. Pati 2015. Oo, okay. Ang kanilang characteristics ay fraternal. Fraternal? Sabi na dito. Fraternal? Oo. Kasali sila sa mga fraternity. Oo. They're kind. Mm-mm. Tapos frank. Oh. Frank. Frank. Yung kapag may mali kang nasabi, Frank. They're also honest, righteous, ambitious, and always ready to help others. Oh. Mm-mm. Totoo kaya yun? Parang hindi naman ganito siya. Oh! Itago na lang natin sa pangalang Alexis. So, simulan natin ang kanilang magiging taon sa kanilang career. sige. So, para sa mga taong ipinanganak ng Year of the Sheep, sabi nila dito, inaasahang magdadala ng kakaibang kapalaran sa larangan ng kanilang career. Ang mga pinanganak daw sa Year of the Sheep, makikilala sila sa kanilang kasipagan. Wow! Wow! Pero totoo naman. Actually, parang No? tumama siya doon. Oo. Kahusayan. Wow! Mahusay. At pagiging malikhain. Malikain ba siya? Oo. Oh. Oo. At ito yung mga yung mga characteristics na kung saan sila mag-shine sa 2024. Oh, okay. Meron din mga possibilities na magkaroon sila ng competition. Competition sa career. Oo. Okay. Magkakaroon ng competition at pressure. Oo, kapag nakaramdam sila ng pressure, tatanungin, okay lang po ba yung pressure, ma'am? Pressure? Kapag nagpapamassage ka? Bakit pressure? Soft po ba or hard yung pressure? Bakit pa, bebe? Hindi ko din alam. Hindi ba sila ganun? Ha? Parang, Pressure. parang napansin ko lang naman. Mm-mm. Oo, yun. Maliban sa competition at pressure na mararamdaman nila sa work, magkakaroon din ng changes and transformation sa 2024. Wow, magiging na siyang Sailor Moon. Oo. Oo. Tapos kailangan nilang maging maagap at baguhin ang mga kakayahan at mag-adjust sa pwedeng mangyari sa kanila ngayong 2024. Magaling bang mag-adjust si Alexis? Feeling ko naman magaling siyang mag-adjust at flexible siya. Wow, nag-bending siya. Naalala ko kasi Nag-split. dati biglang pumasok sa isip ko na nagsisplit siya. Na-imagine mo. Alam ko, magaling siya mag-adjust at isa siyang Oo. flexible na tao kasi dati nung bata siya, nakwento niya na kapag naglalaro siya sa labas, tapos naghahabulan sila ng nanay niya Oo. para lang paluin siya. So, hindi nananaig yung nanay niya sa pagpalo sa kanya. Oo. Yung kakayahan niyang mag-adjust at pagiging flexible ay magiging mahalaga sa pagtatagumpay niya ngayong 2024. Oh. Magkakaroon pa ng mga bagong opportunities para sa paglago ng kanyang professional na career. Wow. Sila ay maaaring makatanggap ng mga alok. Wow. Indecent proposals. Oo, dahil kapag meron kang indecent proposal, magkakaroon ka ng promotion at bagong trabaho. Wow. At mga interesting projects na magbibigay daan upang ipakita ang kanilang best. At dapat abangan ng mga sheep ang opportunities na ito at makipag-ugnayan sa iba sa kanilang industriya upang mapalawak ang kanilang pag-unlad. Ew. Grabe. Parang aswerte naman niya sa mga Oo ugali nga. niya. Uy, pero hindi applicable sa ibang sheep yan. Baka lang naman. Hopefully, maging maganda rin ang kanyang money and finance dahil bilang kaibigan niya ako, maaambanan tayo ng swerte niya. Yeah. Sabi dito, maaaring maranasan ng mga pinanganak sa Year of the Sheep ang pagbabago sa kanilang buhay pananalapi. Pinapayuhan sila na bantayan ng maayos ang kanilang pera at iwasan ang di kinakailangang gastusin. At dapat din silang mag-ingat bago gumawa ng anumang bagong investment. Kung sila ay mamumuhunan, kailangan sa promising na project. Kailangan nilang iwasan ang mga risky financial investments at questionable financial investments. Yung mga open-minded ka ba? Oo. Mga ganon. Iwas tayo sa mga manloloko. Oo. True. At para maging stable ang kanyang tagumpay sa pera, kailangan niya lang i-maintain kung ano man yung mga magandang ginagawa niya currently. Oh.
Pagdating sa love, ito ay magdadala ng ilang kasiyahan at positibong pagbabago sa buhay pag-ibig. Dahil sabi dito, kilala ang mga sheep sa kanilang mapag-alaga Wow. at mabait. Palaging inuuna ang mga pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay Wow. kesa sa kanilang sarili. Para sa mga single na sheep, magdadala ito ng maraming opportunity na magpakasaya sa pag-ibig at romansa. Wow. Uy, romansa. Bakit naman? Ba't ganon? Makakakilala ng mga bago at kaakit-akit na tao ang mga single na sheep. Oh, kaakit-akit na tao. Oo, ang swerte naman nila. Oo nga So, eh. kapag hindi kaakit-akit, hindi nila makikilala. Oo. Tapos, makakatagpo ang mga sheep ng malakas na emotional bond sa mga taong may parehang values at pag-iisip. Ito na ang panahon para sa mga pinanganak sa Year of the Sheep na i-practice ang pangangalaga sa kanilang sarili both inside and out. Gayun pa man. Gayon pa man. True. Hindi ba yun yung binibigay para kunyari may crush ka, tas para ma-in love siya sa'yo, bibigyan mo siya ng gayon pa man. Pero sinintay ko kung paano mo ipasok mo pa talaga. Ang galing na men. Ang galing ng gayon pa man. Gayon pa man, pinapayuhan ng mga sheep na manatiling mapagkumbaba at praktikal sa mga bagay ng pag-ibig. Dapat nilang bantayan ang kanilang damdamin at mag-ingat na suriin ang kanilang mga partner bago mag-commit. So, annual physical exam. Kapag may butlig, X agad. X tayo sa may butlig. At mahalaga sa kanila na magpahayag ng malaya sa kanilang posibleng mga partner dahil magbubukas ito ng mas malalim na ugnayan at pagkakasundo. Tingnan natin ang health ng mga pinanganak sa Year of the Sheep. Maaaring magdala ang taong ito ng ilang mga problema na may kinalaman sa physical at emotional health. Kaya't mahalaga na magtuon ng pansin sa kanilang kalusugan. Ilan sa mga problema na may kinalaman sa digestion at immunity. Kaya dapat nilang kumain ng tamang nutrisyon at mga herbal nutrients. Mahalaga rin ang tamang pahinga upang makarecover mula sa stress na idudulot ng year na 2024. Kung susundan ang mga pag-iingat at magandang lifestyle kasama ang tamang nutrisyon, maaari nilang mapanatili ang kanilang mabuting kalusugan. Wow. Ito na ang pinaka-inaabangan ng lahat. Ayan. Lucky color ng mga pinanganak sa Year of the Sheep. Red, purple, at brown. Wow! Brown din. Lucky color niya Lucky yan. color niya ang brown. Kung hindi mo lucky color ang brown, unlucky color mo siya. Okay. Lucky numbers ay 2 and 7. Oh. Unlucky color, blue and black. At ang unlucky number ay 4 at 9. Pang ilan na to? Pang 9th runner-up. 9th runner-up sa Oo. race ni Miss Jade Saw Oo. ay ang monkey. Ang mga pinanganak sa mga taon na 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 ay ito yung mga Year of the Monkey. Sila ay matalino, Wow. witty, at creative. Wow. Yan. Ang career ng mga monkeys ngayong 2024 ay magiging challenging pa din. Pero dahil sila ay matalino, creative, at resourceful, ma-overcome nila yung mga challenges sa kanilang career. So, marami daw opportunities na magbubukas para sa mga monkeys. So, kailangan lang nilang gamitin ang kanilang adaptive nature para makuha nila yung opportunity yun. Mayroon daw mga potential career progression. So, kumbaga yung mga mapopromote. Okay. May mga potential kayong mapromote this year. Kaya kailangan daw panatilihin nyo yung intelligence at wit. Oo. Oo. Kailangan hindi lang sila complacent. Oo. Yun na yung alam nila, yun na ang magwo-work forever. Yeah. So, kailangan, magpakitang gilas ka pa rin sa iyong trabaho para, syempre, makita nila na karapat-dapat ka sa, promotion. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, magiging hindi ikaw karapat-dapat. Mali, akala ko, hindi kita. Akala ko yun. Ito pala yung
karibal ng mga dogs. Actually. Sila pala yung magkaribal sa career opportunities. Kailangan daw magkaroon ka ng magandang network sa loob ng trabaho mo. Oh. So siguro, sumipsip ka nga sa mga nakakataas, sa mga managers, ganyan. So dapat pala hindi siya monkey, dapat janitor fish siya. Oo. Janitor fish ang kinalabasan. Oo. Kailangan mo daw gamitin yung charm para magkaroon ng relasyon. Relasyon, Oo. hindi romantic relationship. Kumbaga, professional relationship. Kasama ng iyong mga boss, Okay. managers, supervisors. Pero, dahil nga, maraming opportunities, kailangan matuto kang i-embrace ang change. Changes. Oo. Okay. So yun, maging matapang ka, lumabas ka ng iyong comfort zone. Oo. Pagdating naman sa finances, mixed outlook daw. So siguro up and down din ang kanilang financial situation ngayong 2024. Maraming daw opportunities para magkaroon ka ng financial stability ngayong Wow. taon. So dapat nga niya i-seize. Oo, isis. Kailangan mo daw i-practice ang wise money management or siguro matuto kang mag-budget. Kailangan mo din daw mag-diversify. Ano yun? Dapat daw multiple ang kasi 'di ba pagka kunyari sa investing, hindi mo ilalagay sa isang sinasabi nila, Okay. huwag mo ilagay sa isang basket ang True. iyong mga itlog. Eggs. True. Oo. Ilagay mo sa underwear mo. Hoy! I-secure mo sa underwear. Kailangan, kumbaga, diversified yung iyong mga pinaglalaanan ng investments or siguro yung hindi lang isang source of income. Parang ganun. Pagdating naman sa mga buhay pag-ibig, sa mga single na pinanganak sa Year of the Monkey, exciting romantic encounters ay mapapasayo. Parang masaya yan Oo. Ngayong taon, makakakilala ka ng mga admirers. Wow! Oo. Monkey, baka naman. Wag masyadong madamo. Share your blessings. Maganda na sa career, maganda pa sa Oo. finance, maganda pa sa May love life. love. Meron pa mga encounters. Oo. Kaya daw kailangan, ito na naman, i-embrace mo daw. At saka, Ano yun? i-seize. Embrace and seize. Oo. Ang mga opportunities ng ng mga social events. Pero daw kailangan wag ka rin mag-rush sa mga commitments. So kahit siguro nakakita ka na ng potential partner, ganyan, wag mo pa rin i-rush. Yun na naman, get to know one another. Importante talaga yun. Oo. Maging magkaibigan muna kayo, tsaka kayo Liwa-liwa. mag next level. Maglaan ka ng Ng panahon, oras, oo. ng oras para makilala ang isa't isa. Okay. Yeah, or makilala ang potential partner. Sa mga in a relationship. Okay. Makinig kayo in a relationship. Katapusan nyo na. Katapusan niya. Ang 2024, kayo ay magkakaroon ng growth sa relationship at deeper bonds. Wow. Oh. Magkakaroon sila ng tumor. Ay, Deeper growth. Deeper growth, baliw. Deeper bonds. At ang iyong mga relationships daw ay mapupuno ng joy, warmth, at increased understanding. Wow. Grabe Ano bang naman. ginawa ng mga monkeys na to deserve that? Oo. Kailangan lang daw na maging maingat kayo sa pag-communicate sa inyong mga partners. Kasi daw, prone sa misunderstandings. Okay. Kailangan daw i-share mo ang iyong mga thoughts and feelings with your partner. Encourage mo daw ang iyong partner na ganun din naman siya sa'yo. Okay. Kailangan matuto ka din magpakita ng appreciation sa mga ginagawang effort ng iyong partner. At sa mga kasal Wow. na people. Specific O, yan ng mga monkeys. Makaka-experience daw kayo ng mix ng highs and lows ngayong 2024. Siyempre, siguro hindi naman maiiwasan sa mag-asawa yung mga disagreements, mga conflicts, ganyan. Pero, tingnan nyo daw to na opportunities para sa further growth sa inyong relationships. So may ganon. Oo. Practice patience. Safe sex. Uy! Hindi, wag na. Hindi, Wag kasi na, married na mag-asawan kayo. sila eh. Oo. Oo. So, kailangan daw, matuto kang mag-compromise at matuto kang maging understanding sa iyong partner.
So, ang mga monkeys daw, so parang parang pareho sa mga ibang zodiacs na kailangan pagtuunan mo ng pansin ng health mo ngayong taon. Kasi, puno nga ng stress, puno ng pagod sa daily life. So, kailangan daw, bigyan mo ng oras ang mga stress-reducing activities. Yeah. Mga mindfulness activities, breathing exercises. Kailangan daw maging kang proactive sa mga preventative health measures. Ano ang mga preventative? Mga annual physical, vitamins and minerals. Kumain sila ng lupa dahil maraming minerals. Lupa. Ayun, mga supplements sa mga ganyan. So, kailangan ma-prevent mo muna yung sakit bago ka magkaroon. Mga screening tests kagaya ng mga mammogram. Talagang Parang, nga. Specific ba sa mga ano to? Oo. Mga, basta yung mga preventative, mga annual physical, mga ganyan. Oo. So, kailangan mong pagtuunan ng pansit. Pansit na naman ang nasasabi ko. Ayun. But favorite mo yung pansit, At ito ang importante. Ano ang importante? Parang ito yung pinahalagahan natin to nung nagka-COVID. Hand washing techniques. Kailangan mo daw i-practice True. to. Pagkatapos mong mag-CR kung lalaki ka, maghugas ka ng kamay, wag kang dirty. Hoy, kung lalaki ka, pati babae. Hindi kasi parang hindi yata common practice na kapag tapos mag-CR ng lalaki, naghuhugas ng kamay. Ay, ganun ba? Yeah, that's gross. Bakit? Pero di ba? Dapat. Oo. Imagine mo naman, nandun lahat ng babies mo. From a few days back. Oy, hindi ka naghugas talaga. Ayun. Pero dapat nga. Dapat, wash your hands. Oo. Tapos kapag napansin mo na parang may mga sintomas ka na, kailangan mo daw mag-seek ng medical advice immediately. Ang lucky number. Okay. Lucky number. Tayaan nyo to sa loto. Oo. 4 and 9. 4 and 9. Parehas guys. yan sa letter B. Bakit? B. Bingo? Oo. Talaga? 4 and 9. O, sa letrang B, 4 and 9. Okay. Ano yung Bakit lucky dalawa? color nila? Lucky color. White, blue, gold. Okay. Oh my God. Dito na naman po tayo, mga kaibigan. Unlucky number. 2 Mm. and 7. So, wag kayong manood ng Kapamilya at Kapuso. Oo. Tama. 2 and 7. Tapos, ang unlucky color, hindi sila magda-diarrhea, pero sila ay magme-mens. Red at pink. Red at pink, guys. Baka duguin kayo. Oo. Mag-ingat kayo. Mag-ingat sa backleaks. Backleaks. Hindi ba yung English ang tagos? Totoo. Backleaks. Ayun lamang para sa ating mga monkey. Year of the Monkey subscribers. So, ito na ang pinakaabangan ng lahat. Lahat ba? Ako lang. Oo, ikaw. So, ito ay applicable sa mga pinanganak ng Year of the Rooster. Mga pinanganak noong 1945. Oo. May kilala ba tayong 1945? 1957, 1969. Bakit may Merong special. Oo, special feelings. Oo. Special feelings. 1981, 1993, 2005, and 2017. So, sa 2005 ako. Oo. Magka-20 pa lang ako Oo this nga, year. Ito yan. So, ito ang mga characteristics ng rooster. Tingnan natin kung mag-agree ako. Ako talaga mag-agree. Sabi dito, ang characteristic daw ng isang rooster ay smart, Wow. quick-witted, Wow. responsible. Wow. Responsible. Ito dito, nag-agree talaga ako. Oo. Punctual. Kasi, never ka bang na-late sa kahit anong lakad natin. hindi kasi yung mga rooster, sila yung di ba? Tumitilaok. Oo. Sila yung... So, kapag umaalis tayo, parang tumitilaok din ako. Oo. Nandito na ako. Oo. Parang yun na yung signal na mag-get ready na kayo. Oo. Yung parang sabihin nyo na on the way na kayo pero maliligaw pa lang kayo. Oo, di ba? Uy, grabe naman. Faithful. Uy, by Rihanna. Wow. Uy, unfaithful yun. Tapos ito pa, famous with friends. Uy, famous. O kasi sa friend group natin, ikaw lang yung may immunity. Ako yung hindi nagagalit sa mga friends. Oo, pero sa ibang tao Tapos, kayo nagagalit din, ka. hindi rin kayo nagagalit sa akin. Oo. Ito totoo din tong mga sumusunod. Hardworking and energetic. Wow. Kitang-kita naman, men.
So, simulan na natin ang pag-alam ng iyong magiging career sa sige. 2024. Ooh. Sabi dito, sa iyong career. Ba't may pa-suspense? Ready ka na ba? Game na. Kamay sa ilalim ng baba. Sabi dito, ang 2024 mo ay magdudulot ng maraming kasiyahan Wow. at hamon. Ngunit, ang iyong mga characteristics tulad ng intelligence, perseverance, honesty, at wisdom ang magpapabago sa mga hamong ito. Sa taong ito, very evident ang paglago at pag-unlad na naghihintay sa iyo. Wow. Makakakuha ka ng pagkakataon na ipakita ang iyong expertise at talent sa workplace. Humanda kang mag-take ng risk at lumabas sa iyong comfort zone. What? At dahil dyan, makakaranas ka ng masipag na pagtatrabaho at perseverance na magre-result sa isang malaking reward. Wow. Sana nga masipag. Oo. Sana hindi natutulog sa work. Oh! Pero aside from that, kailangan maging open ka din sa mga workshops Oh. at mag-join ka daw sa mga groups kung saan magkakaroon ka ng mga bagong insights. Dahil ang pagpapalakas ng iyong positive perspective at pagpapanatili na matibay na paniniwala sa iyong sarili ay makakatulong sa iyong career sa 2024. Okay. At tingnan natin kung matapatan ng iyong money and finance. Ang Oo, ganda ng iyong sige. career. Pagpapalain ng mga bagong offer ng Wow. trabaho at promotion upang Anong meaning? hindi ba kapag hinipan mo yung puwet ng manok, ganun siya? Gumaganon siya. Hindi ba? Or kahit anong ibon? Gumaganon. Hindi ko pa na-try. Tama lang to dahil sa New Year's resolution mo, diba? Ang word of the year mo ay finance. Sabi dito, dapat mag-ipon ng maayos at iwasan ang labis na paggastos upang makamtan ang tamis ng gantimpala ng kanilang masipag na trabaho at karunungan sa hinaharap. Ang tamis. Ng pag-ihip. Dapat ka pa rin maging rational at iwasan mo ang sobrang paggastos. Kung ano yung mga sinabi mo dun sa New Year's resolution mo, Oo nga. napakasakto. At dapat kang maging mas maingat sa mga bagay na pananalipi at iwasan ang mga risky investments. Oh. At malalaking gastos. Yung mga one-time, big-time na Mm. malalaking amount. So, kailangan, installment. SPay later. Ganun pa man, kailangan mo pa rin magsumikap at ilagay ang buong pansin sa pagpapalago ng iyong kita. Makakahanap ka ng mga opportunity sa trabaho upang makagawa ka pa ng bagong mapagkukunan ng kita. At ito ay sa pamamagitan ng pagtatag ng negosyo o pagsunod sa kanilang mga hilig at pagpapalit ito sa isang full-time na negosyo or profession. Full-time? Pero di ba nagsastart ka na ng Mga result? Oo. Oo. Grabe, bakit Mga- ang sakto naman ito? Oo nga. Shook. Di ba yung goal mo is magkaroon pa ng Iba pang source of income. Yeah. Oo. Remember, kailangan mo ng 7 sources of income. Oo. Pero dahil maganda naman ang first 2 mo, tingnan natin ang love life. So sabi dito, sa taon na 2024, magdudulot ng mga nakaka-excite na opportunities para sa pag-ibig at romansa. Pati na rin ilang mga hamon at hadlang na magte-test sa kanilang pasensya at temperament. Tapos sabi nito, sa iyong relasyon, maaaring magkaroon ng mga bagong romantic opportunities ang mga single na roosters. So, hindi siya single. applicable sa iyo. Oo. Ngunit, mahalaga na mag-ingat at maging mapanuri, mapagmatsyag, matanglawin. So, para sa mga single na rooster, kailangan nilang magtuon sa self-love at personal development. So, wag munang maghanap. Or, kung maghanap sila, at least dapat na-develop na nila ang kanilang sarili. Para sa mga rooster na may committed na relasyon, mahalaga ang pagpapalakas ng open at honest communication. Okay. At maaaring harapin ng mga kasal na rooster ang mga hadlang sa kanilang mga relasyon. Ngunit, kung ang kanilang pag-ibig ay totoo, Wow. kailangan nilang manatiling positibo sa lahat ng oras. So, pati COVID. Wag naman sa pagdating sa... So, kailangan doon yung positive sa lahat ng oras at lumikha ng matibay na ugnayan. Wow. Paano ba lumilikha ng matibay na ugnayan? I-mighty band mo. Pagdating naman sa health men, ang 2024 daw ay magdadala sa'yo ng stress. Oh, 2024. At pressure sa work. Oh.
Oo. Kasi nga, dahil, 'di ba, mga bagong opportunities Oo. siguro. Yeah. Kaya't pinapayuhan sila na maglaan ng malaking pansin sa kanilang physical at mental health. Sabi dito, kailangan magkaroon ng balance pagdating sa trabaho, stress at pagpapahinga. Mahalaga ang tamang pagpapahinga para sa iyong pag-iisip at katawan kasama ang tamang pagtulog at ehersisyo. At ehersisyo. Oo. At ito yung mga exercises na nare-recommend. Hoy, bakit nag-recommend ng exercise? Sabi dito na breathing exercises, Okay. Kaya ko yan. yoga exercises, Yoga? at meditation. Araw-araw. Bakit required? So, Parang mas lalo ako ma-stress ko. Araw-araw kong gagawin. yun ay para maiwasan ang negatibong environment. Oh. In fairness, feeling ko napaka-accurate ng mga lumabas na to para sa'yo. Sabi dito, dapat kang mag-ingat sa flu at allergies. At dapat ka ding maging maingat kapag malapit ka sa tubig or mataas na lugar. At kailangan mong maging malusog at fit upang magamit ang mga opportunities na papasok ngayong 2020. In fairness, sa lahat ng mga sinabi natin, parang napaka-specific at napaka-accurate. Oo nga, grabe naman. True. Ito nang pinakahihintay nating lahat. Simulan natin sa unlucky color and numbers mo. Unlucky muna. Oo. Ang unlucky color mo ay red, white, and green. So, hindi ka pwede mag-Mexico. Mexico, Diba? yun yung flag. Red, white. At saka Italy. Oo. At ang mga unlucky numbers mo ay 1, 3, at 9. Ang lucky numbers mo ay 5, 7, and 8. Ang lucky color mo ay gold, Oo. yellow, Bakit ka natatawa? at brown. Hoy! Uy, Naka-lucky color napaka-timely. ako. Grabe. Representing. Oo. Timbolos. Yun ang gabay na kailangan mo sundan. So, ang paboritong kaibigan ng lahat. Man's best friend. Ang mga pinanganak sa Year of the Dog. Mhm. So, ito yung mga taong pinanganak sa taong 1922. Hindi, simulan natin sa 1970. Okay. 1982, 1994, 2006, at 2018. Wow. Medyo unfortunate daw sila ngayong taon. Marami ka daw may encounter na challenges tsaka mga setbacks sa different areas ng buhay niya. Grabe naman. Yeah. So, I'm sorry mga pinanganak Dogs. sa Year of the Dog. True. Ang mga pinanganak sa Year of the Dog ay mga hardworking individuals. Magagamit niya ang kanyang pagiging hardworking sa pag-overcome ng mga challenges na okay. ito. Kaya lang, kung hindi mo gagamitin ng Yung mga skills mo. oo, pwede daw magkaroon ka ng mga setbacks at mapunta ka sa isang crisis. Parang Oo, matagal na oo. problema ang crisis, diba? Ganun ba? Crisis. Kaya kayo, mga pinanganak sa Year of the Dogs, dahil hardworking naman kayo, gamitin nyo na yun Oo. sa inyong advantage. Tsaka sa mga dogs, wag na lang kainin yung tayo nila. Sa mga totoong dogs. Okay. Oo. Sa mga totoong dogs. Baka mamaya ngat-ngatin na lang tayo ng mga... Pinaka-importante daw na mag-ingat ka at maging maingat ka. Be careful. Be very careful. Ngayong taong 2024. Lalo na sa pagdating sa iyong finances. Magkakaroon ka ng mga sitwasyon na medyo hindi masyadong maganda Okay. sa iyong financial situation. Kailangan daw maging kang matipid. So, yung mga naka-add to cart mo, medyo wag mo nang Oo. Diyan mo lang siya sa add to cart. pansinin. Oo. So, siguro mga 2025 na. Oo. Pwede Hintayin naman. mo yung 2025. Iwasan mong maging wasteful. Ano ba yung wasteful? Yung gagamit ka ng Toxic waste. Waste. Kumanan. Uy, si Kumanan. Papa. Kumanan. Patapang. Oy. Lumabas na naman ang ating Oo. expertise Oo. Dahil tayo mga pinalaki. ng 26 oo. seasons ng Day 7. Magkakaroon pa rin naman daw ng good news sa mga sa Year of the Dogs. Kasi daw, may blessing pa rin naman na matatanggap Okay. ngayong 2024. Mhm. Pagdating sa career, kakaroon pa rin ng challenging career developments ang mga dogs. Yung swerte niya sa trabaho, medyo mababa.
parang medyo konti lang. Oh. At ang progress niya sa trabaho, hindi ganun kaganda, sabi niya. So, siguro maintain lang, ganun. Kung Okay. nag-a-aspire yung mga sa Year of the Dogs na ma-promote, Baka so hindi siguro, ito. hindi mo na sa ngayon. True. Mga pressure sa mga kakompetition mo sa work. Mhm. 'Di ba? Maraming ganun, Oo, diba? totoo naman. Lalo yan. na kung yung kakompetition mo, yung sinasabi nila yung may kapit. Oo. Diba? Yung mga tuko. mga tuko, mga Oo. janitor fish. True. Oo. Ano ba yan? Buti na lang yung mga janitor fish, hindi sila naging totoong tao. Bakit? Imagine mo na lang, sip-sip lang sila ng Nakakatakot. sip-sip. Nakakatakot, me. Lagi akong nakagulo. Imagine mo, no, makakita ka ng mga tao, tapos nakadikit lang sila sa salamin. Kinakain yung mga dumi. Mga lumot-lumot. Pero may mga tao ang gano'n, yung Oo. mga sip-sip. Ganun. Oo naman. Parang kasing feeling ko, yun yung way nila. Kasi yun lang yung kaya nila. Oh. Yung parang hindi nila kayang mag-excel on their own merit. Feeling ko. So, medyo nakakaawa pala yung mga taong ganun. Or mas nangingibabaw ang inis. Ang puot at galit. Oo naman. Oo. Sa mga sip-sip. Oo, ganun. pero wag na lang natin silang pansinin. Oo. So, kung alam mo naman sa sarili mo na mas hardworking ka or mas Mhm. magaling ka, Oo. sa sarili mo na lang. Oo. Hindi, parang be humble. Or find somewhere else na mas na-appreciate ka. Parang sinabi din dito na baka may magkalat ng mga sa'yo, ng Tae. mga, baka may magkalat ng, Gusto ko yun. Yung nagkaroon. Parang parang ilang taon na yung nakalipas, saka mo na na-realize sa sinabi ko. bakit kailangan nag-ano pa? Yuga tayo. Yuga tayo. Bigyan ng tayan. Hindi, yung kumbaga, magkakalat ng mga fake Chismis. na chismis. Oo. Grabe naman, sip-sip na, fake Oo. news peddler pa. Di ba parang maraming ngayon mga marites. Kung saan-saan na lang sila pupunta. Kahit mga sa professional setting, may mga marites na din. True. Di ba? Akala mo dati sa mga gilid-gilid lang. Oo. Yun sa tabi ng mga nagbibingguhan. Na nakataas yung paa na Akala mo dati doon lang sila. Ngayon sa professional setting, Oo. meron na din. Kaya sila yung mga talaga makaka-block ng iyong daan patungo sa tagumpay. True. Sa career. So, marites ang kalaban niya sa taong ito. Oo. Kailangan mo daw maging proactive. Maging bida-bida ka. Bida-bida. Oo. Dapat kumain ka lagi sa Jollibee. Oo. Bida-bida ang saya. Oo. At din yan, bakit ang dami kong references kay Willie Revillame? Bakit? Yung meron siya, di ba, yung bida-bida, yan? Dubi-dubi dap-dap. Bida-bida bat-dap-dap. So, kailangan mo daw mag-participate sa mas marami pang activities sa work mo. Parang kapag, di ba yung mga bagong employee, sila palagi yung pinasasayaw sa Christmas party. So, dapat, kahit hindi ka bagong employee, kasali ka doon sa mga Tsaka, lagi kang present dapat. Pagdating naman sa finances, makaka-experience sila ng taas-baba. Taas-babang. Oo. Spaghetti pa. Akala ko yan, boys are getting down. May mga possibilities daw na, pwedeng tumaas. Pwedeng mag-increase ang iyong income sources. Meron ding risk. Chances. Ng malaking pagkawala. Baka daw magkaroon ka ng losses sa iba mong assets. Dahil hardworking naman ang mga pinanganak sa Year of the Dog, mape-prevent mo yun kung hindi ka na matutulog. Tatrabaho ka na lang. Hindi, basta pagtuunan mo ng pansin. Yun lang yung bottom line. Oo, basta mag-work ka ng naaayon. Oo. Yun. Pagdating naman sa love. Mad-dog style ba? Ang mga dogs? Ooh. Bakit naman? Baka madodogs talaga. Downturn. You will experience a downturn. Patawarin niyo na kami. Parang masyadong bumento. So literal na downturn.
Hindi. Sorry sa mga dogs. Sorry sa mga Year of the Dogs. Pero, makaka-experience ka doon ng downturn. Ano ba yung sabihin ng downturn? Yan yung yan yung yung lyrics dati sa McDonald's yan. Downturn. Na 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 na. Downturn. Hindi ko alam yun. Di ba? Hindi ba yun yung movie? Yung pinatay sila ng mga halimaw. halimaw. Yung naligaw sila. Na downturn. Sa buhay natin. Hindi. Kawawa naman yung mga dogs sa Oo taong nga. 2024. Sorry, Pero guys. i-search mo talaga yun. Yung team song ng McDonald's. Oo, sige. Oo. Anong downturn? Downturn. Nakatakot. Downturn. Parang nakakatakot siya. Parang sa Annabelle. Bakit parang ganun yung tone? Ba't hindi ko kasi alam yung lyrics? Akala ko alam mo, kaya pinush ko pa. Hindi. Sige. I-search natin mamaya. Title yata ng Downtown. Ay, nako. Sikat na kanta to dati, pero hindi na nila to alam. Doon alin. Downturn Girl. Man, feeling ko hindi na nila to alam. Ano? Downturn Girl. Alam mo yun? She's been living in her downtown. Alam pa kaya ng mga tao. Bakit ang dami nating entry sa downturn? It's going downturn. Medyo kawawa yung mga dogs ngayong 2024 kasi makaka-experience daw sila na hindi na downturn na sabi ko. Makaka-experience sila ng wala akong maisip na word. Diba? Downturn na lang ulit, sige. May opportunities daw na makadevelop ng mga panibagong relationships ang mga dogs. Pero mag-ingat at maging maingat. Dahil kailangan mo daw maging cautious para ma-prevent yung mga experience ka ng losses sa relationships. Kumbaga yung mga pagkakamali na pagsisisihan mo bandang huli. Yung mood mo everyday, magiging kang pressured pagdating sa love life and relationships this year. So parang makaka-apekto daw yun sa daily life mo. Yeah. So siguro masyadong dibdibin ang paghahanap ng partner. Oo, ng relationships. Kailangan mo daw matuto sa yung mga past experiences. Parang gawin mong lesson sa buhay mo para ma-prevent na yung mga pagkakamali in the future. Sabi nga nila, a mistake will only be a mistake if you didn't learn from it. What? O diba? From downturn. Shukut. Something like that. Oo nga. Kailangan mo din daw makontrol yung mga emotions mo. Kasi di ba nga naman, yung iba yung pabugso-bugso na damdamin. Kailangan daw, kapag sobrang liit na bagay lang, wag mo masyadong ituon dun yung energy mo. Di ba? May mga tao kasing ganun, yung sa maliit na bagay lang, parang nadadala na yung emosyon nila. Okay. Tapos naapektuhan na yung buong araw nila, tapos mga tao sa paligid nila. So, wag daw ganun, mga Dogs. Year of the Dogs. Mga Duger. Duger. Duger man. Sa mga may relationships daw na dogs, kailangan daw i-avoid mo ang mga external temptations para daw hindi masira yung current relationship mo. Pumunta naman tayo sa health. Lahat daw, mga matatanda, mga bata na pinanganak sa Year of the Dog, kailangan daw pagtuunan talaga ng pansin ng health nila ngayon. Kailangan daw nilang maging maingat dahil mabilis silang mapapagod. Yeah. Yung exhaustion ba yun? Exhaustion. Yun yung kapag natai ka sa CR tapos mawawala yung baho kasi nahigop na siya ng exhaustion. Ayun. So, kailangan maglagay ka ng exhaustion sa iyong bahay. Oo. Hindi, kailangan matuto kang magpahinga. Pero siguro nga naman, kasi sa sobrang
medyo hindi magandang prediction sa mga dogs ngayong taon. Baka nga naman, mas stress sila physically, Oo. emotionally, mentally. Kaya kailangan matuto kayong magpahinga. Take a step back. Relax. Oo. Take And a break. enjoy. Oo. Have a Kit Kat. True. Ayun lamang. Dumako tayo sa mga pinakaabangan ng lahat, ang mga lucky at unlucky numbers at colors. So, ang lucky number ng mga Jug ay 9, 4, and 3. Ang lucky color ay purple, red, and green. Oh my God! Purple, red, and green. Ito na, mga unlucky numbers. 7, 6, and 1. Okay. Unlucky color. Actually, hindi naman unlucky. Hindi naman sila kasali sa mga magdadiarrhea ngayong taon. Okay. Ang unlucky color ay gold, blue, and white. Okay. Ang malas naman kasi nila kung pati brown. Oo kasama nga. pa din sila. Kasama pa rin. Para naman sa huling astrological Oo. sign. Ito yung kumain muna at natulog Oo. habang pinapatawag sila ni Miss Jade. So, at ang pinaka-last na zodiac sa Chinese calendar ay ang pig, na mga pinanganak noong 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, at 2019. So, yung lola ko at saka yung kapatid kong babae. Ito ang Ay, mga characteristics nila at sabihin mo kung totoo to. Sila ay jolly-natured. jolly. Oo. Parang si lola, hindi naman. Mahilig sa Jollibee yung lola mo. Oo, jolly. Hindi, parang masungit si Lola Linda. Oh? Hindi ba siya masungit? Hindi. Parang hindi ko siya na-imagine na mas sungit na yung sinasabi niya. Pero kung iba siguro yung Yung way lang ng pananalita. Oo, totoo naman. Tas ito, sila ay appealing. Appealing. Oo, maligawin yung kapatid ko tsaka si Lola Linda. Sila ay determined at expressive. Yung lola mo. Expressive. Oo. Galit lagi. Progressive, friendly, kind, and humble. Wow, humble. So, tingnan natin ang magiging career ng mga pinanganak sa Year of the Pig. Dahil sabi nila, ang mga pinanganak daw na sa taong ito ay magkakaroon ng magandang opportunity sa kanilang career. Wow. Manonotice at mapipraise ang kanilang mga kakayahan at sipag sa pagtatrabaho. Para sa mga nakatagpo na ng tagumpay, darating ang mga bagong hamon at pagkakataon. Mahalaga na palawakin ang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pag-aaral o pagsali sa mga workshop. Kumbaga, learning doesn't stop from there. 'Di ba? Kung na-promote ka na, mas malamang di mo alam yung ginagawa mo doon. Para naman sa mga merong negosyo, sabi nila, mahahanap ng mga pig ang tamang panahon para sa bagong negosyo. Or mapapalawak ang mga existing na negosyo. Ew. So, Doña Lindas, baka naman. At pinaka-importante ang magtiwala sa sarili at pakikipagtulungan sa ibang tao. Oh. Parang kanina pagdating ko dito, pinapapanood nila ng TV yung bago niyong employee. Ay, ganun ba? Oo. Bakit? Kasi parang naiiya siya kasi bago lang siya. Oo. Hindi alam. Oo. Tapos sabi, kailangan ng mga pig na panatilihin ang work-life balance. So, hindi lang puro work. Kailangan may life. Kumbaga work hard, party harder. Oh, party Sabi harder. nila. Pero mahalaga ang oras para sa pahinga at pamilya. At higit sa lahat, dapat din silang magbuo ng connection sa kanilang industry para sa dagdag na support at knowledge. So dahil mukhang maganda naman sa pig, dahil maganda ang kanilang work, malamang baka maganda din ang finance nila. So tingnan natin. At hindi nga ako nagkamali. Wow. Sabi dito, maganda ang inaasahan sa mga pig sa aspeto ng pera. Maaari silang magkaroon ng opportunities para lumago ang kanilang kita, ngunit kailangan nilang maging maingat at masipag sa pamamahala ng kanilang finances. Suriin ng mabuti at humingi ng payo bago magdesisyon. Ito first time ko lang ito narinig sa lahat ng mga nabanggit natin. Dapat iwasan ang mga impulsive na paggastos at mag-focus sa long-term goals. Oh, impulsive. Ano kayang magiging long-term goals ni Doña Linda? Yung kapatid ko siguro impulsive. Sa mga anak niya. Ah, okay. Kunyari, may makita siya na para sa anak niya, bibilin Bibilin niya niya. na agad. Oo. Silang dalawang mag-asawa actually. Ah, ang cute. Yeah. So, dapat na sila, invest na sila sa educational plan, something like that. mga ganun dapat. Oo nga naman, kasi long term. Long term. Yeah. Ang Si Lola galing. hindi siya impulsive kasi hindi siya marunong mag-order online.
At higit sa lahat, ngayong 2004, inire-recommend din na i-improve nila ang kanilang skills, ang networking, at pagbuo ng connection sa kanilang larangan dahil ito ay magbubukas ng maraming opportunities. Bagamat may magandang opportunity sa money, mahalaga pa rin ang maging maingat at magplanong mabuti sa paggastos at pagtitipid. Makakatulong din ang pagkonsulta sa isang financial advisor. Yung tamang financial advisor. Yung tama. Oo, yung maalam. Mukha namang walang masyadong pangit sa Year of the Pig dahil pagdating sa love, ang 2024 daw ay magdadala ng iba't ibang opportunity. Wow. Bakit may opportunity pa? Oo, at hamon. Maging maingat sa pagpili ng kapareha. Para sa mga may seryosong relasyon, kailangan ng pag-aalaga at pag-unawa. Dapat maging mahinahon at magpakatotoo sa communication para mapalalim ang samahan. Parang mahirap maging mahinahon kung nagpapakatotoo ka. Dumapit ka dito! Ganun ka ba magpakatotoo? Hindi ko alam. Siguro, hindi, parang ano lang, nakakatawa lang. Kasi ganun yung isip ng mga tao pag sumisigaw ka, yun daw yung pagpapakatotoo. Yung paggalit ka, yun yung totoong ikaw. Paano naman nangyari yun? Isa lang ba yung totoong ikaw? Ang Sure. totoong tao, maraming Oo. maraming emotions. True. Pero ang cute nun, di ba? Kapag yung sinabi na, lumapit ka dito, tapos hindi ka lalapit. Cute yun? Para sa'yo. Para sa'yo, cute yun. Nakakatawa lang yung mga eksena. Kung ano yung sinabi ng magulang mo kapag papaluin ka, nakabaliktaran yung ginagawa mo. Huwag kang umiyak, tapos iiyak ka. Totoo naman. So yun, kailangan maging mahinahon habang nagpapakatotoo. Ito, para to kay Doña Linda, para sa mga single, maaaring makakilala ng potential partners sa mga social gatherings. Wow. So, kailangan dadaling ko siya sa mga party-party. Oo, o kaya naman sa pamamagitan ng mga kaibigan. Oh. So, referral program to. Referral program. Tapos mahalaga ang paglaan ng oras sa pagkilala ng isang tao bago magmadali sa relasyon. Bagaman, meron ding superhero nito. Madalas siyang nakikita sa mga supermarket. Bagaman? No. Yung naglalagay sa mga bag. Superhero? O kaya siya yung mga lumalaban sa mga sigarilyo. Bagaman. Baliw. Ano siya? Siya yung strong advocate ng no smoking. Si Bagaman. Baliw. O kaya kailangan din siya kapag nagba-barbecue kayo. Bakit ang dami? Si Bagaman. Siya yung nagpapasiga ng paga. Ni Neji. Kilala niyo ba yun? Si Naruto. Oo. Sa mata niya, Bagaman. Sa malangit na ba si Neji? Wala din siya, babe. Umaasa pa rin akong babalik ko sa Boruto. Malay mo. Oo. Bagaman pinapaboran ng pag-ibig, importante pa rin ang pagbabalanse sa personal na buhay at iba pang responsibilidad tulad ng career at pag-unlad. So baka naman mamaya nakahanap ka na ng love life sa isang social gathering. Hindi ka na pumasok sa work. 'Di ba? So Pinagpalit mo? Oo. Baka nag-enjoy ka nagsisiga ng barbecue doon. Pagdating naman sa health men, sabi, maganda ang inaasahan ng kalusugan para sa may mga pig na zodiac sign, which is good. Mahalaga lang ang maging balanse at maingat sa kanilang kalusugan. Para sa masustansyang kalusugan, kailangan nilang kumain ng maraming prutas. Oh, okay. So maliban sa prutas men, kailangan nila ng gulay, whole grains at lean proteins. Kailangan nakaganan. Nakasandal. Sige. Tapos kailangan din nila mag-exercise tulad ng paglalakad o yoga para sa kabuuang kagalingan. Kailangan ding iwasan ang sobrang pagkapagod at stress. Mahalaga ang balancing buhay, trabaho at relaxation techniques tulad ng meditation. Ganito na ba yung panahon ngayon? Parang lahat stressed? Parang sa generation natin. Hindi ko sure bakit masyado tayong pressured at masyado tayong stressed out. Baka sa upbringing natin. Na, ikaw mag-aahon sa atin sa kahirapan, ganyan. Hindi ba ganyan? Pero actually, hindi lang tayong mga Pilipino. Di ba, din, sa ibang bansa, True. Korea, China, sa US, di ba, talamak ang mental health issues. Actually.
Tsaka usong-uso talaga yung healing your inner child, ganyan. Ganun ba? O kasi yung Healing parang your inner imbis child. ma-enjoy mo yung kabataan mo, yung nandun na agad yung pressure sa'yo na yun. Bakit nagkaganon ng generation natin? Anong True. nangyari? Kaya nga yung parang sa generation yata natin, yun yung may gap na, yun yung madaming parang tinatawag na nilang old maid, ganyan. Yung parang late na wala pang family. Kasi may iba ka pang Responsibilities, pinaglalaanan true. Yung mga nakikita ko nga parang sarili ko nga hindi ko pa parang ganun. Magdadala pa ba ako ng buhay sa mundo? Oo. Totoo naman. Yun. So parang feeling ko applicable sa lahat na pahalaga ng mental health. Oo naman. At going back sa mga pinanganak sa Year of the Pig, dapat din silang magpa-check up sa kalusugan at sundin ang payo ng doktor. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, exercise at pangangalaga sa sarili, magiging masigla at maligaya ang mga pigs. 'Di ba? Kapag naging masigla at maligaya ang mga pigs sa 2024, pwede nang mag-outro yung habang bata pa sa damuhan maghabulan. Oo. Sikat na sikat yun sa atin. True. Oo. So ito na yung mga lucky colors and numbers ng mga pinanganak sa Year of the Pig. So para kay Donya Linda at kay Jack Jack, ang lucky colors na ay yellow, gray, gold, at syempre, brown. Hindi, actually, kay Donya Lindas to. Oo. So, palagi kong ipapasuot sa kanya to. Hala, ang liit lang ni Donya Linda before? Hindi kanya talaga to ngayon. Currently? Yes. Wow. Baka magka-size lang talaga. Hindi, pero, easy breezy. Beautiful. Yeah. Cover girl. Tapos, ang lucky numbers nila ay 2, 5, and 8. Unlucky number, 1 and 7. Tapos, ang kanilang unlucky colors, wag magsusuot ng red, blue, and green. Oh. Pero, parang mahilig sa lola mo yung green. Hindi ba yung favorite color niya? Oo. Eyeshadow niya ay green. Ba't alam ko yun? Hindi ko sure, men. Pero hindi ko sure kung nabanggit ko yun dati na favorite na kulay niya ng eyeshadow ay green. Green. Yan, naaalala ko. What? Green. Oo nga. Alam mo pa yung favorite kulay ng lola ko. Hindi, pero parang magkapareho kami. Green din ang gusto mo? Gold, yellow, brown. Ang lucky colors. Gold, meron yellow, pa siyang brown. isa man may yellow. Ay, may yellow ka din. Oo, gold, yellow, brown. May gray siya, gray. Yun yung wala ka. Sana may natutunan naman sila sa ating mga pinagsasabi. Oo. Pero sana seryosohin nila ang ating mga pinagsasabi. Ginawa lang naman nating masaya. Oo. Pero totoo po ang Oo, totoo yan. Ito. Ilalagay namin sa description box kung saan namin nakuha ang aming research para sa 2024. Yeah. Ito ang mga predictions base sa aming na-research. True. Pero hindi kasi tayo marunong pang magbasa ng mga bituin eh. Oo. Kaya... Pero kung manonood kayo, magsusubscribe kayo at i-share nyo itong video na to, baka mabigyan tayo ng chance na maimbitahan ang nag-iisang binibining Zenaida Seva. Seva. Ang Seva. Oo pero pangarapin nating ma-meet si binibining Zenaida Seva. Oo, kung mga nilagay natin dun sa first episode natin sila Mimi Yagan, Benedict Cua, parang nandun na siya sa number 2-3 spot si binibining Zenaida Seva. Sana mag-guest natin siya. Oo, saka sana wag nyo kaming biguin na ito pa rin ang pangarap na yun. Oo, guys, baka naman. True. Ating tunghayan. Ang ating pinakapaboritong segment na pinamagatang Boom Cha-Cha! Ano ba ang sabi sa'yo ng iyong cha ngayong araw na ito? Ma-share ko lang kung gano'n naman kinalaki ng katawan namin, gano'n kinaliit ng tasa namin. At may lasa na siya. Oo, baka ganito lang dapat ka talaga kakonti yung tubig. Pero ang tapang, yung hanggang sa ilong pumapasok siya. Sabi ng ating message is, lift up others with your peaceful presence. Wow, peaceful. Oo. Parang hindi masyadong peaceful. Parang hindi ako peaceful. Sa dinami-dami ng in-entry ko today. Parang feeling ko, na-lift ko naman yung mga tao dahil may kabag na sila. May kabag. Totoo naman yun. Ano naman ang sabi sa'yo na mahiwagan, T? Ang sabi ng aking tsaa, you are the master of your judgments, your decisions, and your actions. Parang ito yung sinabi ni Nino? binibining Zenaida Seva. Oo nga! Diba? Kasi
meron kang free Free will. will. Gamitin mo ito. True. Diba? Diba? Napaka-timely. Yeah, ang galing ng mga tsaa natin. Oo. Oo. And that concludes our segment. Boom! Boom! Cha-cha! Cha-cha! Lagi tayong natatawa. Ang cringe eh. Bago natin tapusin, ipapaalala lang ulit namin sa inyo na hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. I agree. Oo. So if you're watching us through YouTube, please don't forget to share and subscribe. And if you're listening through Spotify, please give us a follow. At kung na-enjoy nyo ang episode na ito, huwag nyong kalimutan i-share sa inyong mga adulting friends. Once again, this is AJ. And Joff, and you're listening to Make It Make Sense Podcast. Where nothing makes sense! Kung hey pachoy! Chongkoela. Ano sinasabi mo? Meron kayong free will. Gamitin nyo ito. Bye!